Magandang araw po sa ating lahat. Isang reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Matindi pong balita to, no? Talaga pong ayaw po tayo tigilan ng China. Binangga na naman po tayo ng China dyan po sa ating teritoryo. At winater cannon ang ating vessel. At sa iba pa pong balita, sa Amerika po, tuloy na po ang Golden Dome na ipapatayo ni Donald Trump kahit po kumukontra po ang China. Bago po natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to para malaman natin ang kaganapan. Let's do this. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binomba ng tubig at 2 beses na ginitgit ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa gitna ng marine research sa Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island. Niradyohan pero hindi tumigil ang China na nagresulta sa pagkasira ng BRP Datu Sanday. Sa kabila ng bagong panghaharas, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi matitigil ang regular na operasyon sa lugar. Dapat lang. Nakatutok si Joseph Moro. Chinese Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision at... Dinikitan at winoter cannon ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Hindi ito tumigil sa kabila ng mga radio challenge ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang mas malaking barko ng China Coast Guard kitang-kita kung paano lumapit. Ayon sa Philippine Coast Guard, ginit-git ng 2 beses ang BRP Datu Sanday. Ayon sa PCG, nasira ang kaliwang bahagi sa may nguso at smokestack ng Datu Sanday. Ito po ay kaya po ginagawa na naman po ito ng China dahil dire-diretso po ang ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas at tuloy-tuloy po ang ating military drill, balikatan at lahat na po sa lakdib at lahat-lahat na po dahil po lalo po lumalakas pong Pilipinas ngayon, lalo po meron po tayong 2 barkong galing sa South Korea. No, ayaw po ng China tayo po ay lumalakas at kaya po ginagawa na naman po nila to dahil yun nga ayaw nila na talagang umaabante ang pag-asenso ng militar ng Pilipinas, kaya patuloy po silang nangaharas ngayon. At ito po, no, ang tagal po ng panahon, ngayon na naman po nagsimula na naman po silang mambangga at mag-water cannon. Ano kaya ang gagawin ng ating gobyerno dito sa hakbang na to ng China dito po sa atin sa West Philippine Sea, particularly sa Pag-asa Island? Grabe itong mga Chinese. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuwaya na pareho may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. Grabe. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2. Tama. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard also the PLA Navy helicopter were also launched, no, in harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Sa Sandy Cay 2 din na-discover noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ang panghaharas ng BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions noon. Di ba yung pinaikutan sila ng helicopter, halos tinatamaan sila, masugatan sila ng mga patay na coral na yan. Yun po yun, yung nakaraang taon. At talagang grabe ang panghaharas sa atin ng China. Balang araw po talaga, no, magkakaroon ng katapat tong China sa ginagawa nila sa atin, lalong-lalo na po dyan sa ating EEZ dahil hindi na po talaga makatao to. Tignan nyo, nasira na naman po ang ating barko ng BFAR. At ito po, talaga pong winawater cannon na naman tayo ng China. Nagkaroon pa ng insidente na lumipad ng mababa ang isang chopper ng China na naglagay sa peligro sa ilang BFAR researchers dahil naglipara ng mga patay na coral. Noong April 25, naglabas ng litrato ang China kung saan nakatanim doon ang flag nila. Pero mabilis itong pinabulaanan ng pamahalaan noong April 27 na maglabas ng sariling larawan ng ating pamahalaan. Sa kabila ng mga agresibong aksyong ito ng China sa Pag-asa Island, we have sovereignty over these waters. Tama.
and that despite of their harassment and bullying, ang atin pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito. Dapat lang po tayong magtitigil sa ating ginagawa dyan, sa ating sariling EEZ. Atin po yan. Kahit po harasin tayo ng harasin ng China, alam naman na po ng buong mundo na yung China ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa ating teritoryo. Kaya ituloy lang natin yan dahil pag tayo po ang nasa tama, susuportahan pa rin po tayo ng malalaking bansa, syempre. At syempre yung UNCLOS po, sa atin po yan. Tayo po ay hindi po lumalabag sa UNCLOS at sa international law. Yan po ang ginagawa ng China, sila po ang lumalabag. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Yun nga lang po, talaga pong sa ngayon, no, sa tagal-tagal po ng panahon na huling nag-water cannon sila last year, nag-water cannon na naman po sila ngayon at talagang nambangga na ulit sila. Ano kayang kahihinatnan nitong mga tagpong ito? And it will not stop us in doing this operation. Tama. Hinihingan pa namin ng panig ang China. Para sa GMA Integrated News. Ayun na po, no, lipat po tayo dito sa isang balita, no, na ang Amerika po ay tuloy-tuloy na ang pagkukumpuni o pagbubuo ng Golden Dome missile system nila sa kabila ng pagtuligsa o pagkontra ng China. Panoorin po natin to. Ilang oras matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang pagtatayo ng global anti-missile system nito, nanawagan agad ang China na itigil ng US ang pag-develop nito ng Golden Dome defense weapon. May napili ng disenyo si US President Donald Trump para sa Golden Dome Missile Defense Shield. Itinalaga niya rin si US Space Force General Michael Guetlin bilang lead program manager ng $175 billion defense project. Wow. Tiniyak ni Trump na kayang protektahan ng Golden Dome ang Estados Unidos mula sa mga missile na nanggagaling sa ibang bahagi ng mundo. Ito po yung malaking katanungan dyan, no? Itong China talaga, lahat na lang po ay pinakikialaman nila, no? Hindi naman po sa kanila yun, hindi naman sila yung nagpapagawa niyan. Bakit sila nakikialam? Ba't sila umaalma sa gustong gawin na yan ng Amerika? Gusto nilang protektahan yung kanilang lugar, 'Di ba? May kakayanan silang mag-itayo yan. Bakit umaalma sila? Bakit? Di magpatayo rin sila sa kanilang Golden Dome, kahit Diamond Dome pa yung itayo nila sa kanilang bansa. Gawin nila yan. Hindi nila kailangan lahat pinakikialaman yung ginagawa ng mga bansa sa kanilang mga lugar. Di ba po? Kaya rin anya nitong pigilan ang mga missile na manggagaling naman sa outer space. May kakayahan din ang bagong US defense system na mag-deploy ng daang-daang satellites para sa missile detection and tracking. Ibang level talaga po yung yung technology ng Amerika. Number 1 po talaga. Isipin nyo, nandiyan din po si Elon Musk. Siyempre tutulong din yan para po doon sa mga satellite. Alam niyo naman po si Elon Musk, 'di ba, pagdating po sa space, 'di ba? Diyan siya nag-i-innovate. Siyempre tutulong yan. Siyempre Amerikano yun si Elon Musk. Kaya ito po, no, inggit na naman po ang umiiral po dito sa China. Kaya po tinutulig sana naman po nila yan yung gustong gawin na yan ni US President Trump, di ba? I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. Grabe. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Grabe, no, in 3 years matatapos niya raw yung Golden Dome na yan. Antindi ni Donald Trump. Pero ito po bilang pumasok sa isip ko, bakit talagang magtatayo na ng Golden Dome missile system itong si Donald Trump? Ibig sabihin lang po nun, no, kabahan na po talaga tayo. Inevitable na po, siguro po talagang ramdam na po talaga na magkakaroon na po ng digmaan. No, wag naman po sana, ayaw po natin ng digmaan kung tutuusin, no. Pero ito po kasing iba't ibang leader ng bansa tulad ni Xi Jinping, tapos yung leader ng North Korea, yung leader ng Russia ay talagang nakukrung-krung na po talaga sila. No, kaya ito pong US po talaga po nagbibigay na po sila ng hudyat na talagang magkakaroon na po talaga siguro ng digmaan dahil naghahanda na po sila para protektahan po ang Amerika dahil nagtatayo na po sila ng Golden Dome. Kaya wag po tayong kampante. Kailangan po talaga ang Pilipinas ay mag-upgrade na po talaga at talagang magpalakasin na po natin ating sandatahang lakas. Dahil pati po yung China ngayon ay tabo nakita nyo binangga-bangga na naman tayo at winater cannon. Talagang
siguro nga po ay nalalapit na talaga ang digmaan. Kailangan po preparado po tayo, lalo po ang bansang Pilipinas. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. Grabe. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful. And now we have technology that's even far advanced from that. Grabe yun. Nanawagan naman ng China sa Estados Unidos na huwag nitong ituloy ang planong pagtatayo ng Golden Dome. Nanindigan si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na salungat ito sa prinsipyo ng seguridad ng lahat ng mga bansa ay hindi dapat isakripisyo. Sinisira rin anya nito ang katatagan at global strategic balance. Paano nilalabag ang global strategic balance? Gusto lang protektahan ng presidente ng Amerika ang kanyang mga mamamayan o mismong lugar nila sa Amerika. Kaya sila magtatayo ng Golden Dome missile system na yan. Kasi nga may mga banta. Tulad dyan, may banta yung China. Kasi gusto ng China, kapag tinira nila siguro itong Amerika, gusto nila walang ganyan para talagang mapupuruhan yung Amerika. Yung Amerika, lalo na po yan si Donald Trump, mautak po yan. Diba? Meron na nga po sa Israel, diba? Effective yung sa Israel, yung ano nila. Diba? Yung dome nila doon. Diba? Talagang kaya na-inspire itong si Donald Trump na magtayo na rin ng Amerika. Total, kaya naman nila na magtayo ng Golden Dome missile system na yan. Bakit hindi? Diba? Kung kailan ba atakihin na sila, doon lang sila magtatayo. Yun po yung sinasabi ko lagi, diba? Kailangan pong mag-upgrade kung kaya naman. At kung kailangan talaga. Diba? Iniisip lang ni Donald Trump yung kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Ganun dapat ang leader. Itong si Xi Jinping, sa lahat na lang ng larangan ay naiinggit siya. Ayaw na ayaw niyang malalamangan siya. Ganun ang takbo ng utak ng leader ng China na to. Kaya hindi natin alam kung bakit ganito yung leader ng China na to, dahil wala talagang isa yung kanyang mga pinagsasabi at yung kanyang prinsipyo. No? Inggit talaga ang umiiral sa kanya. Gusto talaga niya matalo yung Amerika, pero hindi naman niya matalo-talo. Diba, isipin niyo yun, no? Wala siyang pakialam kung magtayo ng Golden Dome ang Amerika, pero tinutuligsa talaga niya. Grabe. 所谓的金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段。 Alam kaya nitong mga tauhan ni Xi Jinping, lalo tong si spokesperson niya to, si Mao Ning, na nakupal yung leader nila. Napipilitan lang siguro silang sabihin yung mga bagay na sinasabi nila na yan, na walang saysay. Dahil isipin nyo, no, talagang wala naman talagang saysay yung pinagsasabi nila. Baliktad po eh. Kung ano po yung sinasabi nila, kabaliktaran ng kanilang ginagawa. Maling-mali. Diba? Kung tutuusin, wala silang pakialam sa lahat, lalo po sa atin, diba? Pag tayo po nagpapalakas, sinutuligsa rin tayo. Diba? Tayo daw nagpo-provoke, tayo daw yung ganito. Pero maling-mali sila yun. Nakita niyo naman nung kanina lang kare-react na natin unang portion ng reaction video natin na to. Binanggahan na naman tayo sa sarili nating iisi sa Pag-asa Island. At winaterkanon tayo. Nasira yung ating barko ng BIPAR. Diba? Kaya maling-mali talaga yung ginagawa nitong China. Someday talaga po ay hindi man ang Pilipinas, no, ibang bansa o mismong Amerika ang kakalos dito sa mapanakop na China ng mapanglamang na China ng tong demonyong Xi Jinping na to. 包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩。 Ay wala na kaming pakialam sa sasabihin mo. Ayun lang po, no. Sana nang gusto nating reaction video, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video. Kung nagustuhan nating reaction video, malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating dalawang video sa pagbangga sa atin na naman ng China at dito po sa pagtatayo ng Golden Dome missile system ng Amerika na tinutuligsa ng China. Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.